sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Civilian Supply Mission isasagawa ng Atin Ito Coalition bilang malakas na pagpapakita ng pagkakaisa at matibay na pag-angkin ng karapatan sa kasarinlan sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi kinababahala ang umano'y impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at tiniyak na hindi papayagan na mapatalsik ito sa pwesto. Hataw Balita. Bilang ng mga nasawi sa 6.8 magnitude na lindol sa Southern Mindanao umabot na sa 9. Hataw Balita. Grupong Manibela makikiisa sa isinasagawang tigil pasada ng pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o piston na sinimulan kahapon. Hataw Balita. Forensic Group ng Philippine National Police na kumpleto na ang DNA test o pagsusuri sa nakuhang samples mula sa loob ng iniwang pulang CRB sa Batangas kaugnay ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Sa isang malakas na pagpapakita ng pagkakaisa at matibay na pag-angkin ng karapatan sa kasarinlan sa West Philippine Sea, magsasagawa ang iba't ibang grupo ng isang civilian supply mission patungo sa Ayungin Shoal sa December 5. Isang mariing sagot ng nasabing grupo ang sasagawang misyon sa patuloy na panggugulo ng China sa rehiyon na layuning bigyang diin ang kahandaan ng bansa na ipagtanggol ang kanyang integridad sa teritoryo sa harap ng pwersa ng mga dayuhan. Pakinggan natin ang pahayag ni Akbayan President Rafaela David. Beyond its humanitarian objectives, this mission is bold but peaceful assertion of our nation's sovereign rights and territorial integrity in the face of persistent aggression and incursions by China. Through this collective effort, we aim to send a resounding message of unity and resilience, standing strong against challenges to our maritime sovereignty. Samantala, bilang paghahanda naman para sa naturang misyon, nag-organisa ang Atin Ito Koalisyon ng isang aktibidad na darating na November 29, ang West Philippine Sea Musical Event. Sasagawa ito sa UP Alumni House at tampok ang mga kilalang mga awit na sina Noel Cabangon, Ebe Dancel, Lolita Carbon, Bayang Barrios, Grace Note, Six Cycle Mind, Lian and Naara at iba pa. Ngunit ang kakaibang bahagi ng konsyertong ito ay ang layunin na mangalap ng donasyon at hindi tatanggap ng cash. Sa halip, hinihikayat ng mga organizer ng event ang lahat na magbigay ng in-kind donations na direktang magagamit ng mga mangingisda at frontliners sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Noel Cabangon. Dahil mahalaga po ang musika sa paghihikayat sa mga kababayan natin. Dahil kaming mga musicians, artists bilang mga Pilipino ay meron din kaming duty to show our patriotism. At ang issue na ito ay hindi rin po nalalayo sa amin. Kaya samahan niyo po kami sa paghikayat sa mga kababayan natin na panoorin ang November 29 concert Atin Ito. Hataw Balita. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na hindi nakakaapekto sa kanilang samahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kumakalat na issue ng impeachment laban sa kanya. Ayon sa pangalawang Pangulo, na pag-usapan nila ito ni PBBM bago pa siya umalis patungong Estados Unidos para dumalo sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Estados Unidos. Mayroon umanong ideya ang punong ehekutibo tungkol sa mga nangyayari para ibagsak siya. Gayunman, sinabi sa kanya ng Pangulo na iniimbestigahan pa rin nilang mabuti ang mga umano'y hakbang para mapaalis siya sa pwesto.
Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. Hataw Balita. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na bago para sa kanya ang usapin ng impeachment sa mga opisyal ng pamahalaan. Kasunod ito ng lumabas na issue ng planong pagsasampa ng impeachment ng mga kritiko para mapalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Para sa Pangulo, patuloy nilang babantayan ang mga ganitong usapin upang hindi magtagumpay ang mga kalaban ng pangalawang Pangulo. Pagtitiyak ni PBBM, hindi rin niya papayagan na mapatalsik sa pwesto si VP Sara sa gitna ng mga kritisismo na kanyang kinakaharap. Dagdag nito, hindi nararapat maranasan ng Vice Presidente ang mga naturang klase ng panggigipit. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lahat naman kami merong ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. So of course, pinabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Hataw Balita. Hindi naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may lamat o crack na ang Uniteam Coalition na pinamumunuan niya at ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Iginiit ni PBBM na ang kanyang working relationship kay VP Sara na kasama niya sa pagtakbo noong 2022 national elections ay napakaganda at binanggit na sila'y magkaibigang magkaiba sa maraming paraan, ngunit magkapareho rin sa maraming bagay. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, walaan niya siyang masabi kundi puro maganda tungkol sa kanyang profesional na antas at trabaho nito sa Department of Education. Kumpiyansa rin ang Pangulo sa mas lumalakas at lumalaki pang samahan ng Uniteam. Para sa kanya, ang mga nagpapakalat ng usapin tungkol sa impeachment para mapalis sa pwesto si VP Sara ay parehong mga individual din na nagpapakalat ng issue para gibain ang Uniteam. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the Uniteam. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung Uniteam. Hindi totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Hataw Balita. Nagpapatuloy ang validation ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga napaulat na nasawi bunsod ng 6.8 magnitude na lindol na tumama sa Southern Mindanao noong Biyernes. Ayon kay NDRRMC Deputy Spokesperson Mark Timbal, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan para sa detalye. Base sa pinakabagong report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of November 20, ay umakit na sa 9 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindola, habang mayroong 15 ang naitalang sugatan at wala namang naiulat na nawawala. Aabot sa halos 2,500 mga pamilya sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na lindola. Sa ngayon, patuloy ang pamahalaan sa pagpapadala ng tulong para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng kalamidad. Pakinggan natin ang pahayag ni NDRRMC Deputy Spokesperson Mark Timbal. Tinutukoy pa po natin lahat po ng mga detalye nitong kanilang pagkasawi at ito po ay inaantay natin mula sa mga kasamahan natin diyan sa local government unit at saka sa mga disaster managers din po. Hataw Balita. Nakikipag-ugnayan na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan
para sa karagdagang tulong na kinakailangan. Sa kasalukuyan, wala pang lokal na pamahalaan ang humihiling na makapagdeklara ng state of calamity. Kasalukuyan pang nagpupulong ang mga ito upang i-assess ang lawak ng pinsala ng lindol sa kanilang lugar. Tiniyak naman ni NDRRMC Deputy Spokesperson Mark Timbal na handa nilang suportahan ang mga LGU sa kanilang mga plano. Pakinggan natin ang pahayag ni NDRRMC Deputy Spokesperson Mark Timbal. Ang ating pong maigagarantiya sa kanila po ay ang nakaantabay palagi ang ating national government pati ang regional disaster councils natin para magbigay ng tulong sa kanila over and above doon sa tinutulong nila direkta doon sa kanilang mga kababayan o mga nasasakupan. Samantala, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na relief operation sa mga naapektuhan ng lindol lalo na sa Sarangani Province. Inabisuhan na rin ni PBBM ang mga opisyal na tutukan ang mga naapektuhang lugar dahil na rin sa mga aftershock. Kasama sa pulong sina Defense Secretary Gilbert Teodoro, Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Undersecretary Edu Punay, Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno at iba pang opisyal. Hataw Balita. Sa iba pang balita, sasali na ang transport group na Manibela sa isinasagawang tigil pasada ng pinagkaisang samahan ng mga tsoper at operators nationwide o piston na sinimulan kahapon November 20. Ayon sa presidente ng Manibela na si Mark Balbuena, magkasama talaga sila ng piston na magsasagawa ng transport strike pero hindi umano nasunod ang orihinal nilang plano dahil sa internal schedule ng piston. Dagdag ni Balbuena, may mga miyembro silang ipinadala sa tatlong transport strike centers ng piston sa Monumento sa Caloocan City, Marikina City at San Andres Bukid sa Maynila upang sumama sa protesta. Magpapatawag ng press conference ngayong araw ang Manibela kung saan lalahad ng mga ito ang detalye ng isasagawang tigil pasada. Ito'y bilang protesta pa rin sa nalalapit na deadline ng consolidation ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeep na bahagi ng isinusulong na PUB Modernization Program ng pamahalaan. Hataw Balita. Inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang naging malaking epekto sa public transportation ang isinagawang tigil pasada ng transport group na Piston kahapon November 20. Patay sa kanilang monitoring, mayroon lamang ilang mga pasahero ang nahirapang makasakay at nasa 12 mga ruta sa Metro Manila ay nagkaroon ng pag-iipon ng mga pasahero. Subalit, agad ring napadalhan ang mga ito ng libreng sakay mula sa mga local government unit o hindi ng augmentation vehicles ng MMDA. Pakinggan natin ang pahayag ni Acting MMDA Chairman Don Artes. We can categorically say na hindi naman po naparalisa yung pampublikong transportasyon. Amin pong masasabi na baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. It's just that ayaw na po namin maipon kaya immediately pag nakakakita kami ng 20-30 persons na nasa karsada na nag-aabang na masasakyan, kaagad po nating dinideploy yung mga preposition assets po natin. Personal na nagtungo kahapon sa MMDA headquarters si Vice President at Education Secretary Sara Duterte upang alamin ang epekto ng transport strike sa mga estudyante. Git ng Vice Presidente, hindi magkakansila ng klase ang DepEd kahit pa matuloy ang 3 araw na tigil pasada maliban na kung magdeklara ang mga lokal na pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara Duterte. Sa Department of Education naman, the general rule is there will be no cancellation of classes during a transport strike. The only exception is if the local government unit will declare a cancellation of classes. Samantala, para sa grupong Piston, naging matagumpay ang isinagawa nilang tigil pasada kahapon. Ayon sa grupo, nagawa nilang iparelisa ang nasa 85% ng mga pangunahing ruta sa Metro Manila. Hataw Balita.
Hindi na muna mag-i-issue ng show cause order ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga makikisa sa transport strike ng Grupong Piston kung nais lamang ng mga ito na magpahayag ng pagtutol sa mga probisyon na nakapaloob sa PUB Modernization Program. Ngunit binigyang diin ang ahensya na ipahuhuli sila sa pulisya at sususpindihin ang kanilang mga prangkisa sa oras na makatanggap sila ng report na manghaharang o mambabato ang mga nagtigil pasada para lang hikayating magtigil pasada rin ang ibang mga tsupera. Samantala, nilinaw naman ng LTFRB na makabiyahe pa rin ang mga tradisyonal na jeep kapag natapos ang deadline ng consolidation sa December 31 ngayong taon. Pero kinakailangan muna nilang mag-consolidate o sumama sa kooperatiba at korporasyon na unang bahagi ng modernisasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni LTFRB Chairman Attorney Chopilo Guadis III. Initially po, we will not issue a penalty provided po hindi niyo sasaklawan yung mga gustong pumasada. Kasi pag ginawa ho ninyo yan, pwede ho namin suspindi ng inyong prangkisa. Hindi ho kayo mambabato ng mga jeep or maglalagay ng spike kung hindi kayo po ay huhuliin ng PNP. Pwede ba silang hindi bumili ng bagong unit? The answer is definitely yes. Kasi ang hinihingi lang po naman namin sa kanila ay bumuo po sila ng isang kooperatiba o isang korporasyon which is a preliminary step towards a fleet modernization. Hataw Balita. Na kumpleto na ng forensic group ng Philippine National Police o ang DNA test o pagsusuri sa mga hibla ng buhok at bahid ng dugo na nakuha mula sa loob ng iniwang pulang CRB sa Batangas. Ang naturang CRB ay iniugma sa pagkawala ng kilalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ang DNA sample mula sa insidente ay kinumpara sa buccal swab na nakuha mula sa pamilya ni Catherine. Sa isang panayam, binanggit ni PNP Forensic Group Public Information Officer Police Major Rodrigo Sotero Jr. na bagamat natapos na ang pagsusuri, wala pa silang opisyal na resulta. Inaasahan na ilalabas ito sa media sa lalong madaling panahon. Hataw Balita. Ibinahagi ng mga opisyal ng Department of Agriculture sa harap ng House Committee on Agriculture and Food ang mga projection para sa katapusan ng taon ukol sa supply ng bigas sa bansa. Inaasahan ng DA ang isang rice buffer stock na sapat para sa 70 araw ng konsumo ng bansa na maaaring maabot sa pamamagitan ng pagdating ng lahat ng volume ng importasyon na pinahihintulutan ng DA. Magkakaroon ng 2.8 million metriko tonelada ngayong taon ang rice import o 1 milyong metriko tonelada na mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Binalaan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang mga importer na agad na dalhin ang bigas sa bansa. Dagdag din ng kalihim, tiyak na hindi na mauulit ang pagtaas ng presyo ng sibuyas na nangyari noong nakaraang taon. Pakinggan natin ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. I asked somebody to meet the importers. Sabi ko sa kanila, pag hindi nyo import yan, within 30 days, hindi kayo mabili ng PO, kakancelin ko lahat yan. Because I don't want to be held hostage by permits that were issued to them upon their request. I confirm that the price of sibuyas pula today is 140 today, and sibuyas puti is 110. And I'm closely monitoring this, and we will do action para hindi na mangyari yung nangyari noong nakaraang taon. Bukod dito, may plano rin ang kagawaran na ipatupad ang mga hakbang upang pigilan ang posibleng pagtaas ng presyo ng asukal. There are actually ample stocks in the local inventory, but these were all contracted by the industrial players. Then there's the disparity nga na dapat ang asukal should be around 85 lang, hindi 100. So we are doing some interventions soon in order to address these problems, but unfortunately I cannot diverge in public kung ano yung mga interventions na aming gagawin through the efforts of DTI, SRA and DA.
Hataw Balita. Oy, good news po para sa mga motorista dahil epektibo na po simula ngayong araw ng Martes, November 21, ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis. Ito na po ang ika-4 na sunod na linggo na magkakaroon ulit ng pagbaba sa diesel at kerosene sa bansa, habang ang ikatlong linggong rollback naman sa gasolina. Sa bawat litro naman ng kerosene, magkakaroon ng 60 sentimos na pagbaba sa presyo. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang mahinang pagbaba sa presyo ng petrolyo ay bunsod ng magandang demand nito batay sa anunsyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. May epekto rin ang nangyaring pagbaba sa demand sa langis ng Estados Unidos kaya bumaba ang presyo sa world market at nagdulot ng rollback sa presyo. Hataw Balita. Oras alas 5:31 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Kinukulang na ang supply ng baboy sa probinsya ng Iloilo dahil sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Batay sa datos ng Provincial Veterinary, bumaba ng 73% ang supply ng baboy sa lalawigan o nabawasan ng mahigit 200,000 heads. Bago manalasa ang ASF, umaabot pa sa 277,421 heads ang local production ng baboy sa lalawigan o 289% ang sufficient. Maliban sa pagkamatay ng mga baboy dahil sa virus, marami ring mga magbababoy na mas pinili na lang na ibenta ang kanilang mga alaga kaysa mahawaan ng sakit. At dahil sa kakulangan ng supply ng baboy, umaabot na ngayon mula 360 hanggang 370 pesos kada kilo ang presyo ng karning baboy na mas mataas sa dating presyo na 260 to 280 pesos kada kilo lamang. Sa ngayon, 28 na sa 43 bayan at lungsod sa Iloilo ang may kaso ng ASF. Ongoing na ang ginagawang pagkuha ng supply ng baboy at pork products ng probinsya mula sa ibang lalawigan habang hindi pa nakapagsisimula ng repopulation sa ibang ASF-affected areas. Hataw Balita. Lubog sa matinding baha ang ilang bayan sa probinsya ng Capiz dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon November 20. Bilang sa mga binahang lugar ang mga bayan ng Mambusaw, Sigma, Dumalag at Cuartero. Nagkaroon naman ng landslide sa Sitio Agkawayan, Barangay Burias, Mambusaw. Ang ilang mga residente gumamit na ng balsa para makatawid. As of 3 p.m. kahapon, wala ng supply ng kuryente ang 7 bayan sa probinsya dahil sa preemptive power interruption. Suspendido naman ang pasok sa lahat ng level o mula kinder hanggang college sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan, maliban sa Roa City na may klase pa rin ang mga college students. Sa report ng DPWH, hindi madaanan ang mga kalsada sa Sigma Mambusaw, Hamindan Road, Mambusaw Imbug Road, Tapas Hamindan, Altabas Road at Iloilo Capiz Road. Daang mga residente na rin ang lumikas at nanatili pa rin sa mga evacuation centers dahil sa sama ng panahon. Hataw Balita. Nasa mahigit 300 pamilya ang inilikas matapos malubog sa baha ang 15 barangay sa lalawigan ng Masbate, pusod ng matitinding ulan dulot ng shear line na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Southern Luzon. Mga apektadong residente inilikas ng mga otoridad at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. At mula sa Masbate, si Jerry Galicia, Humahataw Live. Good morning, Jerry. Hanggang ngayon ba lubog pa rin sa baha yung mga naapektuhang barangay dyan sa Masbate kahapon? Yes, amigo, hanggang sa ngayon ay lubog sa tubig baha ang 15 barangay doon sa 6 na munisipalidad dito sa isla ng Masbate. Sa Tala Masbate Provincial Disaster Reduction and Management Office o Masbate PDRMO, umabot sa 15 barangay apektado dahil dito inilikas ang nasa 354 na pamilya o katumbas ng mahigit 1,200 at 36 o sa 6 na munisipalidad, partikular na sa Dimasalang, Mobo, Palanas, San Pascual, Monreal at Quezon. Nalubog sa hanggang dibdib na baha ang barangay Magsaysay, Quezon, Masbate, pusod ng naranas ng pagbuhos ng ulan at itid ng sama ng panahon epekto ng shear line.
Alas 10 ng umaga kahapon, November 20, makikita sa mga larawan na pinadala ng Quezon MDRRMO ang mga nilagay na lubid na kakapitan ng mga residenteng iniligtas na natrap sa hanggang dibdib na baha. Bagamat hanggang hita lamang ang tubig ba sa kalsada, pero sa mga bahay halos umabot na sa dibdib na ang taas ng tubig. Kanya-kanyang paglikas ng kanilang mga gamit ang mga residente. Ang iba sa kanila, bitbit pati ang mga alagang baboy para mailikas sa tubig baha. Sinunong naman ng ilan na sa kanilang ulo ang kanilang mga gamit. Hindi rin nakaligtas ang mga sasakyan ng mga residente, kaya sa gilid na lang ng kalsada inilagay, pero inabot pa rin ng hanggang tuhod na baha. May ilang motorista naman na nagpipilit na makatawid sa rumaragas ang tubig. Ang covered court at Magsaysay Elementary School na hindi mapakinabangan dahil lubog na rin sa malalim na tubig baha. Nagsagawa naman ng relief operations ang Provincial Disaster Reduction Management Office o PDRRMO sa bayan ng Uson. Samantala, may naiulot din na landslide sa barangay Mandali, Mobo, Masbate. Maging ang barangay Tabuk sa Mobo, inapawan din ng hanggang baliwang na tubig na nagmumula sa Bañadero River. Pero sa ngayon, humupa na ang tubig baha doon sa lugar. Nakaranas din ng malakas na pagragasan ng tubig baha ang barangay Balocawes sa bayan ng Dimasalang kahapon. Ng ating update mula dito sa Masbate, balik sa iyo, amigo. Oo, Jerry, yung bang mga lugar na binabaha na iniulat mo, yan ba yung mga dati nang binabaha na lugar sa tuwing mayroong mga malakas na pag-ulan, Jerry? Yes, amigo, kahit nung nakaraang taon pa nang mayroong sama ng panahon ay yung barangay Magsaysay dun sa Uson ay talagang binabaha dahil mababa na yung lugar at mas mataas yung kalsada. Kaya ayon sa PDRMO ay natatrap yung tubig na galing dun sa bundok at dun sa nagkakasama pa yung taas ng tubig sa galing sa dagat dun sa high tide at itong pagbuhos ng malakas na pag-ulan dito sa Masbate, amigo. At yung mga apektadong residente, meron bang mga inilikas at nananatili pa rin sa mga evacuation center at nangangailangan ng tulong o ayuda mula sa lokal na pamahalaan, Jerry? Yes, kahapon, amigo, kausap natin yung si Dr. Adonis Dilaw ng PDRMO. Nagsagawa sila ng relief operation dun sa mga inilikas na residente na mahigit 200 dun sa bayan ng Uson na inilagay pa samantala o inilikas doon sa mataas na lugar, doon naman sa may karating barangay ng Buena Vista, amigo. Ayan. Kamusta naman ang panahon ngayon dyan, Jerry? Ngayon, amigo, nakakaranas kami dito ng mahina hanggang malakas na pag-ulan. Katunayan nga, dito sa lugar natin dito ay umuulan pa rin hanggang sa ngayon, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Sugatan ng 2 pulis kabilang ang sakay nitong preso at 13 pasahero matapos magbanggaan ang sinasakyan nilang police mobile at pampasaherong van sa Barangay Ampayon, Butuan City nitong Linggo, November 19. Patay sa investigasyon ng mga otoridad, galing sa ospital ang police mobile matapos isailalim sa medical examination ang sakay nitong preso. Maulan din ang panahon habang binabaybay nila ang National Road sa Barangay Ampayon nang nangyari ang banggaan. Sira ang harapan ng police mobile at pampaserong van. Agad namang dinala sa Agusan del Norte Provincial Hospital ang mga sakay nito kung saan nagtamo sila ng minor injuries maliban sa driver ng van na si Alwin Guillen na kinakailangang sumailalim sa x-ray. Nagpapagaling na sa ngayon sa ospital ang mga nasaktan sa aksidente. Hataw Balita. Patay ang isang pasaherong estudyante habang isa naman ang nasugatan matapos bumangga ang isang passenger bus sa waiting areas ng Bataan Terminal Complex sa Lalawigan. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Dead on the spot ang isang estudyante matapos araruhin ng nakaparadang bus ang waiting area ng Bataan Terminal Complex sa compound ng SM City, Bataan. Wasak ang pintuan at natumba ang pader na bahagi ng waiting area ng terminal na siyang kinaroroonan ng mga pasahero. Ito ang naging dahilan ng pagkakasawi ng nasabing biktima nang direkta itong tamaan at maipit sa bumagsak na pader ng terminal. Naisugod pa sa Bataan General Hospital and Medical Center o BGHMC ang mga biktima at dito na opisyal na idiniklarang dead on arrival ang biktimang estudyante
na tumanggi munang pangalanan ayon na rin sa pakiusap ng mga kaanak nito. Kasama sa dinala sa ospital ang nasugatan na si Christopher Poblete, 39 anyos, residente ng Samal, Bataan. Ayon sa ulat ng pulisya, lumabas sa investigasyon na nakaparada umano ang bus sa kanyang designated area at naghihintay ng pagkakataon upang pumalit sa naunang nakapila. May posibilidad na naapakan ng driver nito ang accelerator na siyang naging dahilan upang umarangkada patungo sa waiting area ang pampasaherong bus. Wala aniyang mga tao na direktang tinamaan ng bus, sa halip ay ang pader at salamin lamang ng terminal. Nais ring linawin ng pulisya na dalawa lamang ang nadamay sa aksidente at walang katotohanan ng kumakalat na mga larawan ng mga umano'y kabilang sa nasugatan sa nasabing aksidente. Dahil dito, naging tanong naman ng mga netizen ang di umano'y substandard na pagkakagawa ng pader nang mapansin nila ang video sa accident site. Puna ng ilan, kung naging maayos, tama at matibay sana ang pagkakagawa nito ay naiwasan sana ang ganitong pangyayari. Kapansin-pansin nila ang pader na halos walang bakal at maayos na pundasyon na maaaring kapitan sana ng pader na nakakabit dito. Personal na pinuntahan at ininspeksyon ni Balanga City Mayor Francis Garcia ang lugar ng aksidente kasama ang City Engineering Office upang tingnan ang nasabing gusali at upang pag-aralan kung ano nga ba talaga ang naging dahilan ng mabilis na pagbagsak ng pader ng nasabing pasilidad. Matapos nito, nagtungo naman ang alkalde sa ospital upang alamin ang kalagayan ng mga biktima at magbigay tulong sa mga ito. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury at damage to property ang driver ng bus na ngayon ay nasa kustodiya na ng Balanga City Police Station. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Bataan, Milanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Matapos ang engkwentro na naganap sa pagitan ng mga sundalo ng 50th Infantry Battalion at Communist Terrorist Group o CTG, na-recover ng militar ang mga armas pandigma na pagmamayari ng mga makakaliwang grupo sa Mataragan sa bayan ng Malibkong, Abra. Kinabibilangan ito ng 3 M16 rifle, isang M14 rifle at isang K3 light machine gun. Tumagal ang naturang engkwentro ng 15 minuto sa tinatayang higit kumulang 5 kasapi ng NPA. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang ginagawang hot pursuit operation ng mga militar sa pinangyarihan ng engkwentro at pagtugis sa mga nakalabang rebelde. Hataw Balita. Binuksan ng lokal na pamahalaan ng Bira, Catanduanes ang Plastic to Rice Exchange Program na hango sa sikat na katagang may pera sa basura. Layo ng programa na makamit ang zero waste status sa bayan at matulungan ang mga residente na masapatan ang pangangailangan sa pagkain. Si Lea Tanyon humahataw. Hataw Balita. Nakatakdang buksan ng lokal na pamahalaan ng Virac ang Plastic to Rice Exchange Program para sa lahat ng Viracnon sa susunod na linggo, November 27, 2023. Layo ng programa na makilala at mas pag-usayin ang recycling efforts ng mga Viracnon at mabawasan ang basurang natokolekta sa nasabing bayan, partikular na ang mga plastik na basura. Inisyatibo ang naturang programa ng Municipal Environment and Natural Resource Office o MENRO ng Virac Local Government Unit na bahagi ng kanilang Solid Waste Management Program. Sa kada 3 eco bricks o 3 1.5 plastic bottle na puno ng basura, may kapalit itong 1 kilong bigas. Bukod sa 1 kilong bigas, magbibigay din ng isang raffle ticket para sa Pasalingaya 2023 na isasagawa sa buwan ng Disyembre. Nakalaan ang Plastic to Rice Exchange Program para sa lahat ng residente ng munisipyo ng Virac sa edad na 15 anyos pataas na magpapasimula sa darating na November 27 hanggang December 8 sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali, alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon sa Virac Plaza, Rizal. Kaya po ang message siguro po ng Office of the Mayor na sana lahat na Viracnon supportan ito kasi hindi lang po ito sa hindi simpleng raffle. Kayo ang mananalo diyan. Kung marami kayong maiproduce na mga bottles, plastic to rice na program, marami kayong maiproduce na bote, ay di mas marami kayong tickets. The more tickets, the more chances of winning, of course. So, yun lang. And then, siyempre,
Ang isang pinaka-importante doon yung maging parte ka ng waste management program ng BIRA. Na kailangan talaga natin. Ito nga, it's a social responsibility ng bawat isa sa atin na i-manage ang waste disposal. Target din ng bayan na makamit ang zero waste status sa pamamagitan ng suporta ng publiko sa programa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Teñon, humahataw! Hataw Balita. Nagsimula ng Department of Health Calabarzon sa pagbabakuna kontra human papilloma virus sa mga bata na may edad siyam hanggang 14. Nikahit naman ng DOH sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak upang magkaroon ng proteksyon laban sa cervical cancer. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Pangalawa ang cervical cancer sa nangungunang uri ng cancer sa bansa. Batay sa datos mula sa Department of Health o DOH, nasa 7,897 na babae ang na-diagnose na mayroong cervical cancer. Mula rito ay may 4,052 na ang namatay. Kaya naman nitong Lunes, November 20, nagsagawa ng Human Papilloma Virus Immunization Program ang DOH Calabarzon katuwang ang pamahalaang lungsod ng Carmona. Ang mga batang maaaring tumanggap ng bakuna ay may edad siyam hanggang 14 na taon. Kung ang mga kabataan po natin ay mababakunahan ng maaga, maiiwasan po natin sa paglaki nila ang magkaroon ng cervical cancer. At ito po ay napakamahal, kaya po napakalaking bagay na libre pong ibinibigay ng Department of Health. Isa na nga sa pumila rito si Annalisa Hikana para mapabakunahan ng kanyang anak. Aniya, may history sila ng cervical cancer, kaya sinamantalanan niya na maisama ang kanyang anak sa bibigyan ng bakuna. Kasi kagaya ko, isa ako sa, may history kasi kami ng ganun, yung cervical cancer, yun ang kinamatay ng mother ko. Kaya pagka nabalitaan ko yung gantong project ng health center namin, hindi ako nagatubili na ipalista yung anak ko. Kasi isa to sa protection ng isang bata para sa paglaki nila, maging sandata nila. Ayon kay Dr. Ricardo Manalastas Jr., isang OB infectious disease specialist, bukod anya sa batang babae ay dapat din anyang mabigyan ng bakuna ang isang batang lalaki. I think bigyan ng more funds para hindi lang yung babaeng ma-vaccinate, batang babae, kundi batang lalaki. So, tawag namin doon gender neutral. Pag binaccinate mo kasi yung mga lalaki, yung ibang babae na hindi na-vaccinate, mapoprotect din sila eh. Kasi nga yung interaction between male and female, isang big way yon of transmitting eh. So kung yung lalaki immune, na-vaccinate mo siya, hindi siya mag-transmit to other females na kung minsan hindi nababakunahan eh. Ayon sa DOH, sa mga nais magpapakuna, maaari lamang na magtungo sa pinakamalapit na health center sa kanilang lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Isusulong ng Philippine Coconut Authority o PCA na palakasin sa susunod na taon ang produksyon ng nyog sa mga probinsya sa Calabarzon. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Upang mas marami pa ang likhang produkto ng niyog sa bansa, isinusulong ngayon ng Philippine Coconut Authority o PCA ang pagpapalakas ng negosyo sa industriya ng niyog. Ibinahagi ito ng ahensya sa isinagawang 6th Carp Regional Trade Fair ng PCA sa Bulacan. Makatutulong ito ng malaki sa aspeto ng pagnenegosyo dahil sa pamamagitan kasi ng niyog, maaaring makapag-produce ng iba't ibang produkto na maaari namang mapagkakitaan. Sinabi ni PCA Regional Manager Dennis Andres na prioridad ng ahensya na sa susunod na taon ay makapagtanim ng mas maraming niyog na inaasang magpapalakas sa produksyon nito. Sa Bataan, 1,000 hektarya ang planong tataniman ng dwarf variety ng niyog o maliliit na niyog. 2,000 hektarya naman sa probinsya ng Zambales na tall variety o malalaking niyog. Habang sa Bulacan naman ay 50 hektarya sa bayan ng Doña Remedios, Trinidad.
Nasa 50 million pesos ang pondong inilaan para dito ng PCA sa taong 2024 sa pakikipagtulungan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act sa bisa ng Republic Act 11524. Samantala, layo ng PCA na maparami ang bilang ng mga niyugan sa riyon at makatulong na rin sa marami para makalika ng iba't ibang produkto kabilang ng coco spread, coco jam, pakumbo, panutsa, buko pie, coco vinegar at iba pa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahakalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Isinagawa kahapon ang mass oath-taking ng mga newly elected barangay at sangguniang kabataan officials sa probinsya ng Bataan. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Ako si nahalal sa katungkulan bilang ng barangay ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan. Formal lang nanumpa ang 1,896 na newly elected officials ng barangay at sangguniang kabataan sa probinsya ng Bataan kamakalawa November 19. Nagaganap ng kanilang tungkulin bilang mga lingkod bayan at bilang bahagi ang mga barangay sa primary political unit ng bansa. Nag-iwan ng isang hamon sa mga ito si DILG Bataan Provincial Director Belena T. Herman. Sa hanay ng mga programa ng DILG, siguro pinakapamilyar kayo sa SGLG o ang Seal of Good Local Governance. Ito ang sinasabing most prestigious at highest distinction na ibinibigay ng DILG sa mga LGUs. At ngayon, mayroon na rin tayong tinatawag na SGLGB o Seal of Good Local Governance for Barangays. Kaya naman para sa ating mga punong barangay, ang iiwanan ko pong challenge sa inyo ay ang makapasa. Please, ang inyong barangay sa SGLGB. Sa isinagawang panunumpa ng mga kinatawan ng bawat barangay, inilahad naman ni Bataan Governor Joet Garcia ang lahat ng programang nakahanda para sa mga ito na dapat tutukan sa pagsisimula ng kanilang termino para sa taong ito. Kabilang ang Barangay Masters Development Plan, ang Community-Based Monitoring System o CBMS, Private Partnership Program, Record of Barangay Inhabitant o RBI at marami pang iba na kabilang sa mga kwalifikasyon ng Seal of Good Local Governance of Barangay. Isa sa pinakatinututukan nito ang programang pangkalusugan ng bawat barangay sa buong lalawigan kung saan naglaan pa ng papremyo para sa mga makakaabot sa kwalifikasyon ng Seal of Healthy Barangay. Kahit po napakahirap na trabaho ito, kung titingnan naman natin yung maaring kalabasan ng ating pong barangay ay talaga pong sulit na sulit yung ating pong gagawing trabaho. Pero ang magandang balita, bukod po sa trabahong ating gagawin at yung magandang kalalabasan, meron din po siyempreng premyo. At ang premyo po natin sa Seal of Healthy Barangay, ang assessment po ay kada quarter. So first, second, third, fourth quarter. Kapag nakuha nyo po ang seal ng isang quarter, kayo po ay makakakuha ng 100,000 piso. Kapag nakumpleto nyo po yung 4 na quarter, magkano po yun? Magkano po? 400,000. At dahil nakumpleto nyo po yung 4 na quarter, may bonus pa ho kayo na 200,000 pesos. At bilang mga bagong halal na mga opisyal, paalala naman ni Bataan 3rd District Representative Maria Angela Garcia na wala tayong ibang dapat na tularan pagdating sa paglilingkod sa mga tao, kundi ang pinakamabuti aniyang ehemplo ng paglilingkod ang Panginoong Hesukristo. Yung ating Panginoon, pinakita po niya sa atin yung tunay na servant leadership. Wala na po tayong kailangan hanaping idolo sa ibang bansa, sa ibang lugar. Yung ating Panginoon po, yung dapat na ehemplo ng paglilingkod sa ating bayan at sa ating barangay.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Milanio Aquino, humahataw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin umiiral ang shear line dito sa may silangang bahagi ng Visayas, kung saan dala pa rin ito yung maulan na panahon, lalong-lalo na yan sa silangang bahagi ng Southern Luzon, maging sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi pa ng Mindanao. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin umiiral dito sa bahagi ng Luzon, kung saan dala pa rin nito yung malamig na panahon, lalong-lalo na yan sa madaling araw, at meron pa rin tsansa ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon, lalong-lalo na yan dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. At sa kasalukuyan ay wala tayong namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa, ngunit meron tayong minomonitor ng mga cloud clusters or mga kaulapan dito sa Palawan area or dito sa bahagi ng Sulusi, sa kanluran yan ng Mindanao, kung saan continuous monitoring tayo dito sa mga kaulapan nito sa posibilidad na ito ay magkaroon ng sirkulasyon at maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. So patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ng northeast monsoon o amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Ilocos Provinces, Cagayan, Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama na dyan ang Polillo Islands, Calaguas Islands, Sarapu-Rapu, Albay, Eastern Coast of Sorsogon, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, maging sa Northern at Eastern Coast ng Northern Samar at sa Eastern Coast ng Eastern Samar, kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6 o'clock AM at lulubog mamayang 5:24 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Pedro Kapitulo 2, talatang 15. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa ng mabuti, ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-21 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.